puso ko sa iyo hindi akalay. Thank you, Sister Betty, sana maagang ng Hello po. Happy Sabat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ilan po sa inyo ang hindi nag-almusal at mas pinili nyo dumating na agad dito po sa munting iglesia ng North Fairview? Nanay Aida? Wow, doble-doble yata ang regalo ang kailangan matanggap ni Nanay Aida today. Sa totoo lang, kinakabahan ako mga kapatid. Pangatlong kabaho na ito. Unang kabahan nung pumunta kami dito ni Elder Moses way back 2 or 3 summers ago. Kasi po, pinakita namin po sa inyo kung paano po tatakbo yung programa natin na crusade gabi-gabi. Sunod na kaba ko yung pangalawa, nung unang gabi, nung Sunday. Pero nawala yung kaba na yun kasi yung mga gabing nagdaan, medyo naramdaman ko yung atmosphere. Feeling ko, taga dito na ako sa North Fairview. Si Elder Moses po kasi madalas nyo na po nakakasama. And I believe, last time, siya po yung nanguna sa inyo pong ginawang crusade na ang tema yata ng family. So, medyo naka-adapt si Brother Joven sa paligid ng church na ito. Pero ngayon po, kasi iba na naman yung setting natin, nung mga nakaraan po, puro gabi tayo nakikita. Tapos medyo na-familiarize na tayo sa isa't isa kasi halos yung mga bisita po namin, madalas po kayo bumalik. Salamat po sa Diyos. At ngayon, na iba kasi umaga na, tanghali, may liwanag, tapos may mga dagdag na tao na wala po ng nakaraan. Pero sa kabila po nun, mga kapatid, ako ay lubos na nagpapasalamat una kasi po nabigyan kami ni Elder Moses ng pagkakataon na magamit po ng ating Ama sa Langit sa pagbabahagi po ng kanyang salita. Na kung alam nyo lang, sa puso namin dalawa, tuwing ginagawa namin ito, hindi namin makita na karapat-dapat kami. Yung iba po na nandito nakasama namin, natuwa ko kay Brother Collins. Kuya Ryan, thank you din naman. Magandang bait si Brother Lito eh. Yan po yung kaibigan namin na kilala ng lahat. Promise, ang dami niya pong mga kaibigan. Kaya pag nakikita mo yung presence ni Brother Collins, nagkakaroon ako ng mas positive na pakiramdam. Okay. So, nawala ako. Alright, so ngayon po mga kaibigan, ang ating pong tema na Brother Moses, pahirap pala ako ng point na natin. Ito po yung kinover namin na subject nung 6 na gabi na magkakasama po kami. At gaya po ng sinabi ko kanina, kung mabubulat-lat po yung aming buhay sa inyo, siguro marami sa inyo o baka lahat kayo ma-judge nyo kami kasi sobrang pangit yung mga nakaraan namin. Kahit na maaga kami nagsumula maglingkod sa Panginoon. Halos sabay kami ni Brother Moses, year 2000. Si Brother Moses kasi po matanda sa akin ng 10 years. 25 ka na ng Brad, no? Ako 15 nung time na yun. Binabanggit niya po ito palagi ng mga nakaraang gabi na yung buhay po namin parehas roller coaster. Kaya po umabot sa point na yung mga naging kasama po namin na pastor and leader sa ibang church, iba pong ministry, inayawan po kami. Kasi akala nila hindi na kami makaka-recover. At kung bakit po kami nandito sa inyong harapan, hindi rin namin alam paano nangyari. Kaya po, sa mga kasama po namin na bagay, mga bisita namin, kung feeling niyo po parang bago kayo kasi ilang gabi pa lang kayo nandito, huwag po kayong mag-alala. Sa pakiramdam po namin, bago lang din po kami. Parang ngayon lang talaga. Noong mga huling taon lang na nag-ministry kami ulit ni Brother Moses, parang doon pa lang din namin nakikilala ng mas malalim
ang Panginoong Jesus. At yun po ay naging pakay ng ginawa po nating pag-aaral gabi-gabi. Na i-share namin sa inyo yung mga na-discover namin sa Bible na nakita namin effective ito, gumana sa amin, nagbago yung point of view ng aming buhay, nakatulong ito sa amin paano makarecover, mabuo ulit yung aming pamilya, at ito po yung sinishare namin sa inyo. Yung mga naibahagi po namin, ito po ay bunga ng aming karanasan. Kaya po, yung tema natin na handa ka na bang salubungin si Jesus? Pinagsikapan namin na mag-gets ng lahat kung paano natin ito gagawin. Lalo na, tayong mga Seventh-day Adventists, used na tayo marinig lagi ang subject ng second coming. Yes? To the point, since 1970s, 80s, 90s, year 2000, tuwing may crusade, tuwing may mga pangangaral, paulit-ulit binabanggit ang second coming. To the point na gumasgas na siya, nawala na tayo ng gana. Tapos eto na naman yung topic, yung subject nung dumaang kusada. Pinilit namin sa biyaya ng Diyos na mabigyan kayo ng bagong POV, point of view. Pero hindi namin alam kung nag-gets nyo talaga yun. Yun po lagi naming problema. Every time na nag-share kami, tapos mag-i-evaluate kami, nag-gets kayo nung mga Bible study namin yung topic. Pero umaasa ako, ngayon pong umaga, magkaintindihan po tayo lahat. Amen? And also, bago ko makalimutan, sobrang importante yung point ko nito, anong sikreto, bakit ang isang church binabalik-balikan? Ano kaya? Dahil ba may mga speaker na magagaling magsalita at ang cute, ang pogi, yun kaya? O dahil kasi maganda yung church aircon, dahil maganda yung mga umaawit, convenient, pagkatapos mag-worship, pwede ka magkape, libre lang. Ang tunay na sikreto, mga minamahal, wala sa speaker. Alisin muna natin yung presence ng God, given na yun. At syempre, yung presensya ng Diyos talaga naman, ang dapat hanapin natin sa isang church, di ba po? Pero alisin muna natin yung sa bahagi ng Diyos. Ang isang sikreto, yung church, magaan ang pakiramdam mo kapag dumating ka. May good vibe, atmosphere ang isang church. Lahat sila nag-smile. Oy, bigla sila nag-smile, no? Power! Hindi babalik yung mga inaalagaan nating kaluluwa kung mararamdaman nila na hindi pala sila pilong. Kahit anong ganda ng pangangaral ng simbahan, kahit pakainin mo yun ng sopas, ng champorado, pero habang siniserve mo, nakasimangot ka, hindi na yan babalik. Kaya yung mga bumalik, ang tapang niyo po, tuwang-tuwa ako, para kayong pumasok sa Lions Den. Wow! Na nasa paligid niya, pwede makain. Yun ang aabangan ng mga inaalagaan natin kaluluwa. Ang sarap sa North Purview magsimba. Kaya po, kahit nag-away kayong mag-asawa sa bahay, pagpunta nyo sa church, ayos mo ka. Naintindihan ko mga kapatid, tayo mga Adventist, naging fit sa culture natin, kahit saan ka magpunta. Ang mga kapatid, mababait naman eh. Yes? Mababait. Marami na po akong church na napuntahan from Luzon, Visayas, Mindanao, kasi mga missionary po kami for 20 years. Pero may general culture ang mga Sabadista. Ano yung general culture na yon? Hindi ka sa atin suplado-suplada, di ba? Pero mabait yun pag in-approach mo, hi sister, hi brother, nakamay mo, hello. Pero hindi tayo magpupusa, tama po? Ngayon, wala kayong choice. May mga bago tayong kaluluwa na aalagaan. Kahit suplado ka, tuwing araw ng Sabat, lalapit ka, kakamay ka, ngingiti ka, kumusta po kayo? Ano pong kwento ninyo? Meron po ba kayong pinagdadaanan? Gusto niyo po ba ipanalangin po kayo? Kung lahat tayo gagawin yun, ilan kaya ang babalik-balik sa North Purview? Huwag niyo isipin ng, ba't ako kakaroon? Labandera lang ako. Minsan nahiya tayo maging approachable kasi iniisip yung katayuan mo sa buhay. Kami, makapalukan namin ni Brother Moses.
Di ba napapansin niyo po, tuwing tapos ng gabi-gabi natin na program, hindi kami papayag, hindi namin makamayan lahat. Hindi po dahil mga politiko kami. Okay? Sa 2028, alam mo na, kung lase, ilalagay mo dyan, for kagawa. Hindi po yun. Kasi, ang totoong nakadiscover sa Diyos, hindi ko po kayo dinajudge. Alam ko lahat tayo mayroong connection sa Kanya. Pero di ba, kung na-discover mo si Jesus, wala nang ibang pinakamasaya, ikaw. Kahit tamba ka sa utang. Alam niyo po ba, lubog ako sa utang? Mamaya, bibigay ko Gcash ko, ha? Okay, so let's go here. So, mga kapatid, sanayan natin yung sarili natin ng maging palangiti tayo, may magnet yun. Subukan niyo maglakad sa kalsada, nakasmile kayo, lahat ng mga kasalubong nakasmile. Bago ko makalimutan, gusto ko kasi i-comment si Elder Ben. Elder Ben, thank you sa message nyo 3 weeks ago, siya yung nag-message. Matthew 5:14, let your light so shine that kayo ang ilaw ng sanlibutan. Alam niyo ba, blessed na blessed ako? Simula nung sermon niya hanggang matapos nakasmile si Elder Ben. Amen! At kanina, na nagtuturo siya ng Sabbath School, nagle-lesson siya dito sa mga interest natin. Simula niya, pagpasok na nakasmile siya. Sabi niya, ikaw na mag-lesson, hindi ko kaya tapatan, Elder Ben, yung ngiti mo. Hindi ko kaya yan. Kaya po, doon pa lang sa ngiti na yun, nakaka-bless na yun. Isipin niyo kung lahat tayo may smile na Elder Ben. Amen? Okay, so let's go here. Bibilisan niyo ibang mga bagay-bagay po. Ang pag-uusapan natin is all about baptism and the kingdom of heaven. Yung baptism po, nabanggit na kanina. At alam ko mga kapatid, marami sa inyo na baptize na. Yung iba wisik, yung iba nilubog. Pinakita kanina sa lesson kung ano yung mga principle, ano yung dahilan, bakit nilulubog sa tubig. Tinignan natin ito sa earthly perspective, sa experience ni Jesus at ng mga alagad. Titignan natin ito ngayon sa heavenly perspective. And we are going also to talk about the kingdom of heaven. And yun yung naging subject natin all throughout. Nagsimula yung pag-aaral natin sa langit at tatapusin natin ngayon sa langit. Ngayon, speaking of heaven, meron ako sa inyong i-request. Hindi lahat po ng details dito sa lesson natin maibibigay ko about the kingdom of heaven. Sinadya kong nagpasan yun. Kaya po sa mga bago namin mga kasama, mga inaalagaan ko namin kaluluwa, i-make sure nyo po, pag uwi nyo mamaya, bago kayo matulog, sana po ma-curious tayo sa Bible natin na nasa cabinet na naalikabukan na. O kaya ma-curious ka sa dinownload mong Bible sa phone, pero di mo binubuksan. I-open mo. Tignan nyo, etong mga chapters na ito. Ito yung mga pinakamadali maintindihan sa Bible. Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. Hindi mo kailangan na matuturo para maintindihan yun. Tapos, i-compare niyo siya sa last 3 chapters ng Bible. Revelation 20, 21, and 22. Makikita niyo yung connection at makakakita kayo ng magandang pakiramdam. Lalo na po sa last part, yung 21 and 22. Ando po yung detalye, gaano kaganda yung kingdom of heaven. Ngayon, yung ating pong text na binasa, galing po sa Revelation 21, 1 hanggang 5. Binreakdown dito, dinescribe kung ano ang meron sa heaven, ano ang itsura niya. At ang sabi ng verse 5, Revelation 21, masdan mo, ang lahat ng mga bagay ay ginawa kong bago. Sino dito sa inyo gusto ng bagong cellphone? Bagong sapatos. Etong sapatos ko, tignan niyo po, nakita niyo ba? Sa mga pwesto. Yung sapatos ko, luma ito, nabili ko noong December. Wala niyo magkano, wala pa itong 1,000. Saan ka nabili? Sa TikTok shop. Nagpo-promote si Brother Joven. Ano ka, affiliated? Tuwing may bago, akong gamit, excited ako isuot. Madalas tayo, di ba, pag may bago kang gamit o gamit, pag birthday, madalas. O kaya pag may mga special occasion. Dahil magkakaroon po kami ng fellowship doon kila Dr. Mateo, kung kilala niyo siya, sa Antipolo. So, nung binili ko yung sapatos ko na ito, tuwang-tuwa ako bago
umabot ng Saturday, sabi ko, sana dumating na yung sapatos. Ngayon, luma na siya. Alam niyo kanina, natapunan ng wife ko ng glue. Kasi po, tanggal-tanggal na yung swelas niya. Tapos natapunan niya ng glue, hindi na naalis yung tissue. Sabi ko, wala na akong guys, kailangan kong isuot. Now, ano yung point ko? Di ba? Pag may bago, na-excite kayo? Bakit ang tao gusto niyang bago? Bagong asawa gusto niya? Ay, naku, gusto ko yan. Boyfriend ko sa asawa ko. Walang tao na ayaw sa bago. Kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pag yan, nagkaroon ng bagong promotion, umangat, mga bagong regalo, walang umaayaw sa bago. Ang pangako ng Diyos, magiging bago ang lahat. Yung nangyayari po sa mundo, yung bago mo na nakuha, maluluma. Kagaya ng sapatos ko. Bago sa simula, after 5 months, 6 months, luma na siya. Yung cellphone mo na binili noong 2021, hindi na nga siya updated. Iba na yung OS niya. So, ang nangyayari, kahit may bago sa mundo, ano rin po, naluluma siya. Yung sinasabi po dito na pagbabago, as in, totally new, brand new. Mula sa dulo ng kuko mo, hanggang sa dulo ng buhok mo, kung kasama ka sa pangyayari na yan, bago yun. At mula sa dulo ng earth, sa kabilang dulo, north, south, east, west, bago lahat. Yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Na mamaya, may mga titignan tayong detalye na sana ma-appreciate natin gaano kaganda yung kaharian ng langit. Bakit kailangan baguhin? We all know the story. What happened to planet Earth? Pumasok ang virus of sin. Kaya yung bagong nilikha ng Diyos, nasira after 6,000 years. Now, saan siya nagsimula? Based po sa pag-aaral natin noong nakaraan, it all started where? In heaven. There has been a war in heaven. Siya yung nag-create ng problem. Ano ginawa ng Diyos? Sa langit po, may command center. At ang ginawa ng langit, inoperate nila yung rescue operation at nandito yung solution. Sa heaven, merong headquarters na doon dinidiscuss kung paano isusolve ang sin problem. Kaya doon sa langit, sa command center, sa database, sino unang nagkaroon ng kaso? Si Lucifer. Kinakailangan magkaroon ng judgment. Yan yung tinuro sa atin ni Elder Moses kagabi. Ang ganda po ng lecture natin kagabi. Sayang yung mga wala dito. Ngayon, ang unang subject na titignan sa judgment si Lucifer. Anong violation niya? He rebelled against the Most High. So yung malinis na database ng langit, yung computer system niya, yung CCTV niya, na dati-dati ang mga mare-record sa CCTV, pag tumingin ka, yung mga angels sumaawit, nag-worship sa Diyos, nagkaroon ng record ng war sa langit. Sino po ulit na muna? Si Lucifer. Sino kaaway niya? Si Michael. Ngayon, na-realize ng heaven, at makikita po natin ito sa Bible, at kung nagbabasa kayo ng Spirit of Prophecy, pinakita yung detalye, sabi ng Diyos, kailangan natin i-activate yung plan, yung rescue operation. Di ba nauuso ng yung mga sunod po nowadays? Meron kaming kaibigan, nakatira po kami doon dati sa Kasayahan sa Batasan. Yung kaibigan ko na yun, at ilang mga bahay na sunugan po sila. Ngayon, nung tumawag sila ng bumbero, etong tanong, dati na ba may headquarters yung bumbero? Dati na ba? Yes, available na sila, meron na silang institution, kinakailangan lang nilang tawagin para mag-operate. Dumating naman po yung mga bumbero, kaya lang ubos na lahat, wala nang natira sa kanya. Actually, 2 weeks ago, pumunta kami para mag-share ng ilang tulong. Alam niya, natuwa ako sa kabilang banda. Sabi ko, tapos ka sa akin, Bible study ka. Kasi i-share ko sa kaibigan ko na yung nangyari sa kanya, hindi yun basta nangyari yan.
Nakaplano yun sa mga attack ng kaaway sa atin. Ngayon, dito sa command center ng heaven, tinignan nila sino yung mga pwedeng madamay sa digmaan na ito. Sino yung mga na-influence ni Lucifer? Sino yung mga sumama sa kanya? Yung mga angels. Ulitin ko yung na-share natin nung nakarang gabi. Sa bawat tatlo, ilan yung sumasama mo? Isa. Gano'ng kadami yun? Pagpalagay natin, kung 1,000 billion ang mga angels, ilan yung nakuha niya na 1/3? 300 million. Numberless ang angels mas marami pa sa figure na yun. Ngayon, inisip nila, hindi lang mga angels ang pwede niya ma-influence, madadamay niya pa yung buong universe. Yung mga humans na nakatira sa ibang planets. Ano? Brother Joven? Nag-gets yung sinabi ko? Sino daw mga madadamay? Yung ibang humans where? To the other planets. Tingnan natin sinasabi ng Bible tungkol dito. Ang universe, sobrang laki niya. Mamaya, may titignan tayong video, pagtyagaan nyo lang, 6 to 7 minutes yon. Pinapakita gaano kalaki ang universe ng Diyos. Ngayon, dahil madadamay ang universe, especially yung mga tinatawag po na unfallen beings, kailangan masigurado ng langit na hindi sila madadamay. Now, ano yung proof na meron ngang humans in other planets? Meron po ako ditong separate na study para magpakita ng sobrang daming evidences sa bagay na yan with science back up, pero hindi ko mabibigay yung details ngayon. Kukuha lang tayo ng ilang mga pointers para po mapakita ko kung saan tayo pupunta. Alright, so let's go here. Sabi po ng Hebrews 1 verse 2, "Hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the," pakibasing color yellow? Worlds. Ilang world ang kinreate ng God? World, singular. Worlds, plural. Another. Hebrews 11 verse 3. Through faith, we understand that the worlds, plural, singular, were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Binabanggit sa atin ang salita ng Diyos, although hindi siya book about science, pero binibigyan tayo ng picture kung gaano kalawak yung universe ng God. Ang kinreate niya raw, hindi isang world na planet Earth, kundi worlds, maraming mga planets. Talaga ba, Brother Joven? Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 10, yung salita po dyan, made, sa original niya, na Greek word, ang ibig sabihin, worlds, universe, or multiple realms or planets. Bakit binabanggit ng Bible na ang kinreate hindi lang isang world, madami? Importante mo maintindihan natin ito, mga kapatid. Now, let's go here. Kasi ang profession ng Diyos, mahusay siya, magaling siya, saan? Sa pag-create. Kasi ano po siya? Siya ay isang creator. At ang isang creator, based sa natutunan natin na lesson last time, paano po siya gumagawa ng mga bagay? Mahirap pa tayo ng building, right? Lalo na kapag 20 stories, 30 stories, magkano ang budget na kailangan mo? Ilang tao ang kailangan mong kausapin ng mga construction workers para matayo yung isang building? Ang Diyos, hirap ba siya mag-build? Hindi. Bakit? Pag sinabi niya lang, nangyayari agad. Ang God, may power siya to create from His Word na hindi kailangan tumagal ng minutes, nanosecond lang. Parang ganito yan. Kilala niyo po yung nasa picture nandito banda sa gilid? May hawak ng bulb. Sino siyang scientist? Si Thomas
Edison, isa po siyang inventor. Pag tinignan nyo, ilan yung invention niya, hindi lang po yung light bulb. Ang napapatent niya nga po, more than 1,000 na mga inventions. Bakit madami siyang invention? Simply because he is a what? Inventor. Eto, kilala niyo yung matanda na yan. Yung mga 1960s, 1970s pinanganak. Ito po, national artist ng Philippines. Si Levi Celerio. Dahil siyang composer, marami siyang nagawang kanta. Alam niyo, yung Ang Pasko Ay Sumapit. Tapos yung kay Sharon, tsaka kay Robin. Kahit konti. Sharon ba yun, Robin? O Sharon FPJ? O yung mga boomers na nakaka-relate. Ako pumili niyan. Isa yon sa mga composition ni Levi Celerio. Bakit marami siyang mga awit na nagawa? 4,000 plus? Simply because he was a composer. Ngayon, kung ang Diyos inilimit mo na earth lang talaga, makes sense? Ilang dito grab driver? Ay, sa biyahe lang ako today o sumasagad ka na kahit pagod ka na para lang dumami yung bookings mo. Ako pang trabaho ko, graphic designer. 3 years na. Pag tinignan niyo yung part ko sa computer, kaya hindi ako makakuha ng mga bagong client, hindi ako makabili ng bagong PC, marami pang binabayaran kasi tambak na yung files ko. Sobrang dami na ng mga designs. 3 years pa lang po ako nagdi-design. At yung dinidesign ko, mga 3D, 4D, mahirap yun. Pero ang dami na. Isipin niyo yung Diyos, designer po ba siya? Yes. At yung pagiging designer niya, kaya niya gawin yung animated. Pag sinabi niya lang, nangyayaring agad. Kaya, hindi nag-make sense. It's so absurd na isipin natin na isang planeta lang talaga sa malaking universe ang kinreate ng Diyos. Kaya niya ba mag-create mamaya o bukas? O magkaroon na naman ng bagong earth. Kaya ba yun? Yes, kasi siya ay creator. Kaya sabi ng Bible, hindi lang world, kundi ano daw? Works ang kinreate ng Diyos. Now, tingnan natin itong video na ito mga kapatid. Gaano kalaki ang universe? Dito, kinukumpara muna, may songs po yan. Okay, salamat po yan. Okay, Planet Mars. Mas malaki si Venus, susunod si Earth. Kepler, isang planeta po malapit sa solar system natin. Asan na si Earth? Aliit na lang, si Neptune. Si Uranus, ito yung mga natutunan natin sa basic astronomy class natin. Si Saturn, yung maganda yung may ring. Sunod po, ito star na, pero hindi pa siya ganun kalaki. Jupiter, pinakamalaking planet sa solar system natin. Another planet, si HD. Ito, yung ating araw. At tama ba po? Ibang araw yan. Sirius A, araw din ito, or star. Tingnan yung araw natin. Maliit na. May mas malaki pa ba? Tignan nyo, palaki yung mga stars na nadi-discover nila sa observable universe gamit po yung Hubble Space Telescope. Nakita nila lahat yan sa tinatawag po nila na deep field. At etong mga stars na yan na sobrang lalaki, kagaya ng Tares, yung araw natin, ano na lang siya? Tuldok na lang. So si B.Y. Ganis Majoris at may pinakamalaki ngayon na nakita sila sa record. Si Boy Scotty. And then, so far ito sa nakikita lang ng telescope natin sa space. Ngayon, nasa loob pa lang tayo ng ating tinatawag na Milky Way galaxy. Hindi pa tayo lumalabas. At sa sobrang layo na raw ng mga distansya na yan, hindi na kilometers ang bilangan ng distance. Light year na ang tawag
tinatawag nila. Pinakamabilis na speed na yon na alam ng tao. At tignan nyo, habang nag-e-expand yan, hindi pa siya tapos kasi nasa loob pa lang siya ng ating pong Milky Way. Tignan nyo yung laki nito. Tignan nyo yung mga susunod mo na detalye dito sa page natin. Yan yung mga solar systems. Hindi po yung stars, mga solar systems yan. Sa loob ng Milky Way galaxy, bawat solar system may araw, may planetang umiikot. At 100 billion stars daw, minimum sa isang galaxy. Yung ibang galaxy, trillion yung stars. Eto to, pinapakita sa atin yung buong spiral pala ng ating pong Milky Way na may layo siya na 200 million years. Okay? So, one galaxy Milky Way, marami pang mga galaxies. And then, sa dami ng mga galaxies na may 100, 300 billions of stars sa loob, ito daw po ay parang web o parang sapot ng gagamba sa sobrang daming mga galaxies. At may tinatawag sila, alam ko narinig na natin ito, yung collection ngayon ng mga galaxies ay tinatawag po nila na multiverse. Multiverse na ito, hindi lang basta galaxy. At ang sabi ko sa pag-aaral, immeasurable heaven, mas marami pa daw ang mga stars kesa sa mga buhangin sa dagat all over the world. Ganon kalaki ang universe. Kaya kung iisipin natin na tayo lang ang i-create, posible ba? Imposible. Imposible. Tayo lang sa laki ng universe. At sabi ng mga astronomers, mga cosmologists, maaari daw, yung isang universe pa lang natin yan na may combination, may web ng mga galaxies, marami daw iba't ibang klase ng universe. Kaya it's a multi-billion universe. Ganon kagaling yung ating Creator. Amen? Ngayon, saan tayo pumunta? Alright. Sa database ng heaven, sa command center, out of many galaxies, hindi sinabi sa atin ng Bible, how long yung rebellion ni Lucifer. Pero in my imagination, sinubukan niya kaya puntahan yung ibang mga universes and galaxies, tapos tinan yung mga nakatira doon. Pero sino lang daw yung natokso? Yung fresh na planet, sino siya? Si planet Earth. So sa Earth, dahil hindi siya in-entertain sa ibang mga planets and galaxies and universes, ang naging subject ng attack ni Lucifer. Kaya ang galing ng kanyang combination ng words kay Eve. Para sa akin mga kapatid, pwedeng mali ako dito, nakapag-practice siya sa iba't ibang mga planets, rejection, kasi matagal na sila kasama ng Diyos. Pero itong fresh na planeta, yung Earth, sabi niya, yari ito sa akin. Hindi pa nila masyadong kilala yung Creator. Pwede ako maglagay ng duda sa puso nila para kumampi sila sa akin. And anyway, sabi ng Bible, pag pinag-aralan natin ng malalim, bakit nilikha ang tao? Di ba ang universe na hati sa dalawa? Sa side ni Michael, na si Jesus yun, sa pag-aaral natin, tsaka kaninong side? Kay Lucifer. Sabi ng Deuteronomy, may principle sa judicial system ng Israel na yun ay pattern sa langit sa paliwanag sa amin ni Elder Moses kagabi. Ano yung principle na yun? Ang judgment, hindi ibibigay kapag walang third party.
Ano ulit po? Hindi pwede hatulan si Lucifer, kaya yun yung dahilan, ba't di na lang siya agad pinatay? Eh di sana hindi kami dadamay. Hindi siya pwede patayin agad ng Diyos. Bakit? Una, God is love. Pangalawa, kung pinatay siya agad, mag-iisip yung mga angels at yung unfallen beings, baka totoo yung claim ni Lucifer na ang Diyos mabait lang habang mabait ka. Pero kapag pumontra ka na sa Kanya, para siyang si Hitler, tyrant. And pangatlo, hindi pwede bigyan ng judgment. Bakit? Walang jury, third party, kaya nag-create ng earth. Ang totoong design ninyo, mga kapatid, at ako, hindi ka nurse, hindi ka grab driver, hindi ka doktor, mga profession natin yan sa earth, but originally, kinreate tayo lahat para mag-judge. Pag binasa nyo yung Ezekiel 28, ang sabi kay Lucifer, ihaharap kita sa mga kings para hatulan ka nila. At pag binasa nyo yung Revelation chapter 1, verse 5, yung mga pupunta sa langit, ang magiging profession nila, kings and priests. Bakit? Kasi sa Israel, ang king at saka priest yung nagbibigay ng judgment. Pag civil judgment, king. Kapag religious judgment, priest. Yun daw yung magiging profession natin sa heaven. Now, bakit nagkaroon ng bad record sa database ng heaven? Bakit? Kasi merong lumabag sa law of love. Sino yung nauna? Si Lucifer. Sino sumunod? Tayo. Bakit sinigurado ni Lucifer na madadamay tayo? Dahil tayo yung third party, tayo yung jury. Kung ikaw may kaso ka at kapitbahay mo o kaya mo puntahan, yung magbibigay ng sentensya sa'yo, anong gagawin mo kung ikaw yung kriminal? Dalawa lang, is either suhulan mo or patayin mo. Sa tingin nyo, hindi nila naisip kay Adam and Eve? Now, dahil nalabag yung law, ang naging kaso ni Adam, violator na rin siya. So, nung una, sa database, sino lang yung may record? Si Lucifer lang, tsaka yung mga angels niya. Natumihan yung heaven. Na dati-dati, ang ganda-ganda na nangyayari. Ang nakakalungkot, sino nadamay? Nadagdagan yung data bad record sa heaven. Kasi si Adam, sumali na rin sa rebellion. Okay, may mga ilang oras na lang tayo, mga kapatid, ha? Huwag ko kayo mainit sa akin. Kaya, walang choice, kailangan i-activate ang rescue operation. Di ba kayo nagtanong? Bakit nung nagkasala si Lucifer, walang savior na namatay sa kanya? Yes? Bakit yung tao nagkamali, binigyan agad tayo ng rescue? May bababa sa atin. Pero bakit si Lucifer, hindi siya binigyan ng savior? Kung maalala nyo, anong ginagawa niya sa heaven? He was the anointed cherub. Siya yung pinaka-close sa Diyos at matagal niya nang kasama ang Diyos for eternity to eternity, meaning wala nang ipapakita ang Diyos sa karakter niya. Bakit? Nakita niya na kung gaano kalalim, kalawak, katindi ang pagmamahal ng Diyos. At dahil sobrang mapagmahal ang Diyos, sinubukan niyang abusuhin. Mabait naman kayo, baka pwede ako pagbigyan na gawin akong God. Pero bakit hindi pinagbigyan si Lucifer? Kasi kung ginawa siyang God, kaya yun ng Diyos? Sa tingin niyo, kaya siya gawin God? Sa tingin mo pwede pag sinabi na, o sige Lucifer, dahil love na love kita, maging God ka na. Baka pwede. Pero kapag naging God si Lucifer at may power na rin siya sa kanyang word, sa tingin niyo makokontento siya na pantay lang sila ng God? O pwede niya maisip isang araw, ayoko na pantay kami. Gusto ko, alisin sila o mas mababa sila. Sino na maging higher God? Nakita ng God yung puso ni Lucifer, hindi siya kontento. Kaya hindi siya pwede pagbigyan. Okay, so ngayon, dahil inoperate yung plan of salvation, si Michael bababa kasi yung law na nalabag, immortal, pang walang hanggan yung buhay niya. Kailangan yung tutubos yung kanyang qualities din pa yung pang walang
hanggan. Kaya sabi po ng Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood, ang buhay daw ay nasaan? Nasa dugo. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Tignan natin ito in a very practical level. Paano daw tinubos tayo sa kasalanan? Lagi natin ito naririnig, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Yung dugo niya daw. Paano napakinabangan yun in reality? Kayo, pag bumibili ba kayo ng karne, kailangan niya yung dugo? Siguro kung kumakain ka ng dinuguan. Kaya lang tayo mga Adventist, hindi na tayo nagdinuguan, di ba? So, napapakinabangan ba natin practically ang dugo? Nung namatay si Jesus sa cross, may dugo ba? Meron. Dumanak. Dumanak in what sense? Ano ang benefit nito practically? Yung value sa heaven. Kasi doon nangyayari lahat. Doon nagsimula yung issue, doon din siya isosolve. So, ganito po mangyayari po yan. Naalala niyo si Paul? Marami po bang kaso si Paul? Maraming kasalanan. Marami siyang kasalanan. Pero, napatawad ba siya ng Diyos? Napakinabangan niya ba yung blood ni Jesus? Ang blood daw, it means life. Paano napakinabangan ni Paul yung life ni Jesus, yung blood? Ano nangyari sa heaven? Paano ginawa yun? Yung tinignan, yung record ni Paul. Patay na po ba siya? Patay na, that was 2,000 years ago. Pag dumating si Jesus sa second coming, si Paul ba babangon at sasama sa pumunta sa langit? Bakit? Kasi sa database niya, yung tinignan niyang profile, ano na siya? Pardoned by the blood of Jesus Christ. Paano gumana yung pardon? Wag na yan, lalampasan ko na ito. Kasi, ang sabi, yung pardon nangyayari kapag ang tao ipapanganak ulit. Paano mangyayari po yun? Through the process of what? Baptism. So, yung profile mo sa langit, let's say ngayon, 56 ka. 56 years old ka. Kailan ka nag-start gumawa ng kasalanan? Sobrang dami na, brother Joby, nung 5 ako. Wow, galing mo naman, 5 years old, mga nasa... Upit ako kay mami. Napuno yung record mo sa heaven, yes? Mga CCTV camera yon, hindi talaga books. Mga record. Di ba meron yung mga nakakagawa ng scandal? Uy, burahin nyo, nakakahiya. Naalala si Maricar, de Mesa? Ay, yung mga Jensen din makaka-relate. Di ba may scandal yun, tsaka saving po? Kahit nagbago na buhay nyo ngayon, pag napanood natin yung video, ano isipin natin, uy, nakakahiya. Kasi hindi pa rin deleted yung record ng ginawa nila. May mga natitira pa rin na information. Sa heaven, kinakailangan ma-delete yung mga record sa database. Lahat tayo may CCTV camera. Pagising mo sa umaga, pinapanood ka ng San Sinukob. Lahat ng ginagawa natin, mabuti o masama, nandoon sa heaven. Hahatulan ka kapag hindi natin tinanggap yung binigay po na solution. Kaya dito pumapasok yung halaga ng baptism. Kasi ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay nilubog sa tubig para kang pinatay, ibabangon ka, magkakaroon ka ng born again experience. Ano ibig sabihin ng born again experience? Kaya po, lilinawin ko sa mga kapatid namin, sa mga tao pong na-invite namin, sa mga bisita po namin, hindi kayo inulubog sa tubig kung magpapabaptize kayo na ni Josie para maging member ng North Purvis Seventh-day Adventist Church. No! Para mag-qualify tayo lahat sa heaven, kinakailangan yung record mo doon, ma-delete, makatanggap ka ng pardon. Nangyayari yun, pag tinanggap mo si Jesus, i-declare mo na para kang kinasal sa Kanya. Kaya, ang pagdating ni Jesus para daw wedding, kasal. Yung mga nalinis na ginamit, metaphor sa Bible ng second coming, lalo na sa mga parable ni Jesus, 10 birthdays, great banquet, puro yung wedding. Yung first miracle ni Jesus is about nangyari sa wedding. Kasi ikakasal yung mga taga-earth sa Kanya. At ang kinakasal, bawal ng secret. Pag kinasal kang secret, ano yung sabihin? May number 2 yan. Kaya ano ginagawa ko sa wedding? Public announcement na kami dalawa, inagabi sa isa't isa,
Guys, mag-celebrate kayo kasama namin. Kaya po, yung baptism, it's a declaration ng nakilala ko si Jesus, nag-Bible study kami, hindi ko siya dati, Nanay Yossi. Nabaptize naman ako. Yes, tama po yun. Pero, hindi pa tayo ganun ka-in-love. Pag nadagdagan yung mga information natin kay Jesus, lalo tayong may love, kinakailangan natin ng public declaration ng baptism para kang kinasal. At kapag kinasal ka, may record. Ano ginagawa? Meron kang tinatawag na marriage certificate, may contract ka. Ganon ang nangyayari sa langit. Kaya pag binaptize ka, you accepted Jesus as your personal Savior. Ang tanong, sure ka ba sa heaven? Ang dami niya ni Jesus, si Aida, aking ama, tinanggap ako today. Ilagay mo yung pangalan niya sa Book of Life. And yung record ni Jesus na pinanganak siya hanggang mamatay siya sa cross, perfect record yun. Yung buhay mo hindi perfect. So ngayon, tignan niyo to ha. Tignan niyo yung kung nag-make sense. Ito yung buhay mo, let's say, 70, 35, ang dami nga yung mga tanggal, mga deleted na mga clips. Kasi mga kasalanan mo yun eh. Ano mabubuo? Yung mga kasalanan mong ginawa, ipapalit yung record ni Jesus. Para pag pumunta ka sa heaven, wala nga, hindi ka ba't nandito ko, may makasalanan yan. Ilang beses ako i-stop niyan? 5 beses akong sinali niya sa networking. Pinag-pay ako, di naman ako yumaman. Tapos sa tito yan, Jesus, pambihira. Yang kapatid na yan, lagi akong sinisiraan. Baka may kumisang, habisabat. Tapos malalaman ko, sinisiraan ako. Nung nag-left ako sa GC, ang dami niyang sinabi. Ba't nandito yan? Pag chinek natin yung record sa database, kasi ang ginawa niya, last moment na buhay niya, yung mga bad records dinilit, kanina yung pinalit. Kay Jesus, tanong, sure ball ba magpunta natin sa heaven? Sure ball. Now, to end, ang end game mga kapatid, marami akong hindi na na-discuss, pasensya na sobrang daldal ko kasi. Ang end game, wala sa earth, nasaan? Sa heaven. Doon nag-start ang lahat, doon din tatapusin. Kaya tayo mga Adventists, meron tayong message, the heavenly sanctuary. Kiniklets yung record natin isa-isa. Now let's go here. Snapshots lang. Since tinanggap niyo na ba si Jesus as your personal Savior? Sa mga magpapabaptize, hindi for membership, kailangan nyo ito. I-delay mo ba kung alam mo, sure ka na sa heaven? Kung isa kakasal ka sa apam na mayaman, lahat ng utang mo bayad, at ngayon ka magdidesisyon, pag bukas wala na si apam, anong gagawin mo today? Magpapaka-practical na ba? Yes? Magdidelay-delay ka, ay naku, baka maagawan ako, type din siya ng pinsan ko eh. Diba, magdi-decide ka agad, bakit? Kasi nakahanap ka ng jackpot. Kaya pag nagtagpuan mo si Jesus, ganun ka pala mapagmahal, hindi mo patatagalin. Tatanggapin mo na, sure yung record mo sa heaven. Now, gaano kaganda yung heaven mga kapatid? 1,500 Martian perfect square. Gaano yan kataas? Aakot, lalagpas sa earth. Yung mga towers niya. Ganon kaganda yung kingdom of heaven. Hindi ko na matidiscuss yung mga detalye. Basahin yung Revelation 21 and 22. Now, let's go here. Sabi ng Colossians 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasaan daw. Nasa itaas. Bakit nasaan yung isip mo ngayon? Nasa TikTok? Ano? Nasa video mo? Tatlong araw na walang tulog eh. Next episode ako ng next episode eh. Yung mga nangyayari sa atin mga kapatid, our thoughts and feelings were occupied by temporary things. Importante makapasa ka sa word exam. Kung nag-nurse ka. Importante na yung problema mo sa lupa, Sir Arthur, maayos yan. Pero lahat yan ay temporary lang. Bakit? Paliwanag ko. Last part, bago tayo matapos. Nalagpasan ko na po ito. Pag-usapan natin ito, second time around. Sa susunod po, pag na-invite nyo kami. Let's go here. Ito pong picture na ito. Walaan nyo, sino yan? Sino yan?
Ate ko po yan. Ano yung isip niya? Ha? Belen? Ate ko po yan. Sinend niya yung picture niya yan sa akin last year, January. Ano yung sabi ng ate ko? Pag namatay ako, eto, naku, pinilibutan naman ako. Umiyaw ka gabi, naalala ko ito eh. Sabi niya, eto yung picture na ilalagay mo sa kabahan ko. Ayoko pangit ako tignan. Naging ganito kasi yung itsura niya. Adventurous po yung ate ko, ang dami ng lugar na napupuntahan. Nung una, papasyal-pasyal lang siya. Hanggang siya na yung nagsiset ng mga bookings, kung saan-saan sila nakakarating. Ganun ka-adventurous po yung ate ko. Hanggang isang araw, nagkaroon pala siya ng cervical cancer. Ngayon, yung sinayang sa akin yung picture na yon, mula dyan, naging ganito yung itsura niya. Ito yung last celebration namin ng family, January 24 po last year. Kung makikita nyo, pumayat na siya. Actually, nakal po siya kasi pinipimotherapy po siya. At ang nangyari, nung huling mga moments niya, sobrang siyang pumayat. Pumunta ako nung January na yun, nung sinendan niya ako ng picture. Nagbiburuan po kami. Sabi ko, uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tapos sabi niya, malay mo, kita mo naman yung sitwasyon ko eh. Parang wala nang pag-asa. Pero sabi ko sa kanya, handa ka na ba? Sabi ko, mabuti na lang, yung ate ko, backslide, naka-recover ilang mga years para mangyari sa kanya ito. Sabi ko, mabuti na lang, may pag-asa tayong pinangahawakan. So, nagpunta kami sa bahay niya. Hindi niya talaga bahay kasi po umupa sila malapit doon sa ano bang hospital yun sa Maynila. Hindi PGH, yung isa pa na public. So doon siya kasi nakatira po siya sa Laguna, sa Pangil, sa taas ng bundok. Nakikita na po siya doon sa nanay ko. Kasi nag-pandemic, ayaw nila doon sa napangasawa niya, sa Pasay, doon sila. Pero kailangan nilang bumaba, mangupahan, para kapag siya ay nakaschedule for chemotherapy, hindi mahirap pumunta sa hospital. Sinama ko pa si Layman. Sino nakakilala dito kay Layman? Umaatin po sa mga meeting na nakaraan, hindi nyo kilala, brother Lay. Kasama ko po yung Layman na yon, na best friend ko sa church, 37 years old, kasi namatay na rin siya noong December. Ang pangit mo pag nadidikit sa akin, kaya alam mo na ba? Ngayon, closing na po ito, please bear with me. So, sama ko si Layman. Bago yung time na yon, yung Sabat, bago that day, senior ko itong about sa Kingdom of Heaven. Sabi sa akin ni Lay, bro, i-share mo yan sa ate mo. Pag senior mo yan sa ate mo, hindi na siya matatakot mamatay. Si Lay po kasi, bago mamatay, yung takot na takot siyang mamatay, kahit Adventist siya na Layman namin. Alam niya kung bakit ako siya mamatay. Kasi ang pinakatakot niya, una, may dalawa siyang anak na maliit. Sunod, pag namatay daw siya, alam niya yung asawa niya, mag-aasawa ng iba. Hindi niya daw kaya yun. Pag resurrection morning, hahanapin niya yung asawa niya. Tapos, may iba ka na yung kaya ang mga asawa niya. Sabi niya, bro, hindi ko kaya isipin. Pero nung pinag-usapan namin to sa aming church, gaano kaganda yung langit, gaano kalaki yung universe, gaano kaganda yung nag-aantay sa akin, alam niyo po, sabi niya, bro, hindi na ako takot mamatay. Kaya punta kami dun sa ate ko. Sabi ko, Lay, ikaw mag-anoint. Dala-dala niya yung oil. Pinag-pray namin, nag-worship kami. Sabi ko, ate, ako na bahala sa anak mo. Kinontrata ko na. Isa anak. Tapos, alam mo yung mga pag-asa natin na ito. Sabi ko, panghawakan mo yan. Totoo yan. January. Tapos, February. May siya namatay. Dumalo ulit ako bago mag-May. Alam niyo, sabi niya, kumusta ka na? Kaya mo pa ba? Hirap na hirap siya for 2 years. Alam niyo po ang prayer niya na, tuwing gigising siya, magugulat siya at iiyak, bakit buhay pa ako? Bakit buhay pa ako? Kasi hirap na siya. Nakita niyo po kasi ako ng may cancer eh. Kasi sa kanyang tatay ko na may cancer, ako nag-alaga, no, nakita ko kung paano makipaglaban yung tatay ko sa cancer.
Ang hirap, tapos yung ate ko naman. Kaya alam niyo na, paano kung mamamatay? Alam niyo, hindi namin maintindihan bakit pinahaba ng Diyos for 2 years yung paghihirap ng ate ko. And then, nung buwan na yun, namatay na yung ate ko. Mga April or May. Yung 2 years niya na, alam nyo, pag may sakit ka sa katawan, kahit kaso lang yan ng 3 araw, 1 linggo, parang ang tagal, di ba? Pag may nararamdaman kang masakit sa katawan, ngiti mo masakit, 2 hours, 3 hours lang sumakit, feeling mo forever. Ganon kahirap yung nararamdaman ng ate ko. Pero kahit 2 years siyang naghirap at hindi namin mag-gets, lagi kong prayer, Lord, kung kukunin niyo po yung ate ko, handa na kami, kunin niyo na. Pero ang tagal-tagal hanggang namatay siya. Then na-realize ko, hindi naman pala mahaba yung sufferings niya. Maiksi lang. Mga kapatid, to conclude our lesson, ang tanong, I don't know, ano yung last thought ng ate ko bago siya malagutan ng hininga? Alam niyo yung sino umattend nung graduation ng anak niya? Walang pupunta eh. Friday, graduation ng anak niya. Sunday, mamamatay na pala siya. Walang choice si Brother Joven ako pumunta. Hindi ko mapakita yung iyak ko. Binibidyo ko yung pamangkin ko. Lalakad. Umiiyak yung pamangkin ko. Kukuha ng diploma na proud siya sa na nakagraduate siya. May medal siya eh. Gusto niyang pakita sa mama niya pero that time hindi na po maayos yung isip ng ate ko. Hindi na siya nakakausap. Hindi na siya conscious pero buhay pa siya. Friday. By Sunday, namatay siya. Mga kapatid, mag-usap tayo puso sa puso. Ang tanong, sa pagkatapos, excited ka na bang salubungin si Jesus? Amen. Excited na ba talaga kayo? Amen. Sabik na kayo? Hindi lang dahil mahirap ang buhay ngayon, mataas ang gasolina, kasi ito na talaga ang dapat mangyari. Kaya kung excited kayo talaga, at ako nasalubungin siya, ano yung tsura ng mga mukha niyo pag sabi? Ako na naman ang oras ko. Ako na naman ang Sabbath school. Alam mo yung gawain na naman, may trabaho ko. Parang hirap na hirap ka, naging routine ng crusade. Kailangan lang sumali, hindi mo talaga gusto. Kaya pag dumating yung mga kaluluwa, hindi mo papansinin. O basta tapos na yung gawain namin, hindi ramdam ng mga tao na pinaglilingkuran natin na mahal mo talaga sila, ilang araw mawawala sila kasi naramdaman nila, hindi naman pala ako belong sa church. Pa-Jesus, Jesus pa, mga suplada naman pala. Hindi pa ako nanineruan, ha? Pampagising! Sobrang nakaka-excite pumunta sa langit. Pero sana maging totoo yung excitement na yan. Na on fire ka kay Jesus. Kasi nung tinanggap mo siya, sure, yung record mo sa database, pupunta ka sa langit. Kailangan lang natin ma-inform ang buong mundo sa message na to. Tanong, maganda ba message natin mga Adventist? Amen. Malinaw ba sinasabi sa atin ng Bible? Amen. Kung malinaw lahat, handa ka na bang bigay ang puso mo sa Kanya? Amen. At bago po ako matapos, meron pa ng special number. Magandang umaga po. Happy Sabbath to everyone. Amen.